Ituloy na natin mga idol ang paglilinis itong kasko. Ito naman loob mga idol ang ating huhukayan. Yan. Ating karanilan muna mga idol itong gasa para pantay-pantay ang kapal. Itong pinakang gasa. Para meron tayong guide sa pagpapait. Meron tayong guide kung saan natin patatamaan yung pait para pantay-pantay ang kapal nitong gasa. Okay na mga idol yan, labas tapos na yan. Dito naman tayo sa loob. Yan. Yan, pait mga idol ang gamitin natin dito sa gasa para malinis yung ating paghuhukay dito sa kasko. Yan. Ito muna ang hulihan mga idol ang ating unahin bago sunod natin yung nasa bandang unahan. Ito naman mga idol ay konti na lang ang ating babawasan dito. Medyo manipis na mga idol ang pagkahukay nito. Yan. Saka itong plataforma mga idol ating ayusin na. Ang ikakabit mga idol na makina dito ay Cresnotica na 14 HP 14 horsepower. Yan ang ikakabit natin dito sa bangka na ating assemble. Gasoline engine mga idol. Yan, okay na. Napaitan na natin mga idol itong tagiliran. Itong gasa. Pantay-pantay na mga idol ang kapal niyan. Yan, tapos piko naman mga idol ang ating gagamitin dito sa bandang huli. Bawasan natin ng konti itong pundo itong pinakang lunas. Dito sa bandang gitna mga idol, planer na lang gagamitin natin. Gawa ng ito naman ay maluwang ang pagkakasko. Medyo flat ang gitna nito. Yan. Hindi lang natin magamit itong mga idol planer pagka makipot yung kasko natin nililinisan. Pero pagka ganito mga idol maluwang, yan pwede mga idol itong planer. Magulang mga idol na kalantas ito, pulang-pulang kulay niya. Yan, medyo makapal pa mga idol itong badang hulihan, natin bawasan ng kaunti. Yan, tapos gagrinderin na natin mga idol para mapinis na. Yan, ito na mga idol grinder ang huling proseso ng paglilinis ng kasko para finish na. Mamasilyahin na lang natin mga idol pagkatapos itong grinder. Medyo magana mga idol itong kasko. Gawa nga ng medyo tuyong-tuyo na ito. Itong kalantas na ito. Yan, konti na lang mga idol, matatapos tayo sa pagka-grinder. Yan. Kung mapapansin nyo mga idol, mayroon pang mga bahagya na kaunting lubak doon sa ating pagkahukay. Atin mga idol, papatsingan niya ng epoxy na may kusot. Kailangan mga idol ay pulido ang linis. Yan, ito mga idol, yung epoxy nating ipapatsing dyan sa medyo mga malalim na tigpal nung pagkahukay.
para pantay na pantay mga idol. Pagka minsilya natin ang buo, ating patsingan muna mga idol yung mga napapansin natin na medyo malalim ang yan. Kaya ang ginagawa natin mga idol para malinis yung ating kasko sa bandang loob. Hindi natin mga idol maiwasan na sa lupanit yung kahoy. Minsan ay natitigpal ng bahagya yung supat niya. Kaya nagkakaroon ng medyo malalalim. Ang ginagawa naman natin mga idol dyan ay pinapatsingan nung may kusot na epoxy. Yan. Ating epoxy ng mga idol ng buo itong loob ng bangka ng kasko. Ang batakan na natin ng maayos yan. Yan, okay na mga idol, makinis na ang bandang loob ng kasko natin nililinisan. Medyo maluwang mga idol itong bawal na ito. Yan, konti na lang, matatapos na tayo mga idol. Ang sunod natin mga idol gagawin dito, ipapalumuhan natin, lalagyan natin ang kilya. Kailangan mga idol ay malagyan natin kilya bago natin maglagay ng roda. Yan, okay na. Atin naman mga idol pakinisin ng tubig. Bubulihin natin ng tubig. Yan. Doon mga idol sa gumagawa ng ganitong kasko at nagmamasilya. Yan, subukan nyo mga idol itong proseso na ganitong pagbubuli ng tubig. Makikita nyo mga idol, napakakinis ng masilya pagka ganito ang ginagawa. Yan. Ito mga idol ay isang technique para mapakinis natin ng maayos yung ating epoxy na in-apply dito sa kasko. Wala naman mga idol laging problema sa quality ng epoxy. Matibay din mga idol yan. Yan, hanggang dito lang mga idol itong video ito. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Huwag po sana kalimutan mag-like at pakishare din po mga idol. Thank you so much po at God bless po sa ating lahat.